proseso na walang naniniwala sa kanya, lahat negative, lahat nire-reject siya, kahit yung mga taong pinakamalalapit sa kanya, katulad ng asawa niya, magulang niya, kapatid niya, best friend niya, kaopisina niya. So, malinaw yun. Yun yung mga dapat malinaw. Na dapat, yung bagay na yan is na isi-share nyo yan kasama dapat yan sa tinatawag nating NDO, New Distributor Orientation. Para lahat ng mga downline ninyo na o-orient nyo at naiintindihan nila na kaya pala kailangan hindi ako mag-quit kasi normal lang pala yung ganon, yung nare-reject ng mga taong malalapit pa. Tama? Ayan. Ngayon, every now and then nagtitraining ako, iisa lang naman parati yung mga sinasabi ko na importante na traits mo, na ugali mo, na dapat meron ka sa negosyo na to para masigurado yung success mo. Ano yun? Diba? Para sa akin, napaka-importante nung tinatawag na persistency. Diba? Persistency. Yung hindi ka basta nag-give up, patuloy ka, nagpe-persist ka parati. Hindi yung 1 week ka lang, 1 month ka lang, and then 2 months ka lang. After that, kung nahirapan ka, ayaw mo na, nag-give up ka na. Kailangan persistent ka sa negosyo natin. Diba? And pangalawa, sa pinaka-importante rin, is yung consistency. Hindi ka lang dapat persistent ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Hindi ka lang kailangan persistent. Kung kailan top earner ka na, kumikita ka na ng malaki, hindi ka na persistent. Dapat consistent ka. Kasi kung hindi ka consistent, yung income mo bababa. Kaya nga, marami rin sa atin dito, nakikita naman natin dito, kahit nung wala pang pandemic, marami yung top earner pasok sa top 10, and then eventually, hindi na pumasok sa top 10 kasi nga, medyo hindi na naging consistent sa performance niya. Nawala na yung consistency. Yung mga dati niyang ginagawa, hindi na. Hindi na gano'n. Diba? Hindi na siya ganun kagigil. Diba? Hindi na siya, yung training, apektuhan na. Wala nang innovation. Hindi na nag-iisip ano pa yung bago, ano pa yung pwedeng gawin, ano pa yung pwedeng improvement na magawa sa sistema ng grupo. Diba? And last na very important, yung sinabi ko na rin sa inyo kanina, patience. So para sa akin, 3 lang yan. Sabi nga, the 3 P's of success. Diba? Persistency. Diba? And then, yung consistency, hindi pala 3 P's. Persistency, consistency, and then patience. Diba? Para sa akin, on my own experience, sa 23 taon o 24 na taon sa industriya, para sa akin, yan yung 3 trait na importante na dapat meron ka. Again, ulit-ulitin ko, no? Maganda yung lagi inuulit kasi the more na inuulit, i-instill sa utak natin. Diba? And then, kung meron kayong mga cellphone dyan, kung meron kayong mga ballpen dyan, isulat natin, and then, doon ka mag-concentrate sa mga traits na yan. Diba? Persistency, consistency, and patience. Diba? Napaka-importante. Hindi kailangan, katulad na sinabi ko kanina, hindi kailangan honor student ka or matalino kang estudyante. Ang kailangan lang dito sa negosyo natin, meron kang sentido común. Naintindihan naman natin yon. Or in English, common sense. Masipag ka, di ba? Tapos meron kayong tinatawag natin na yon, di ba? Persistency, consistency, and patience. At meron kang common sense, I guarantee you, magiging successful ka dito. Ang success mo is just a matter of time. Maring makuha mo ng 1 year, 2 years, 3 years, the most na pinaka matagal na 5 years, di ba? I would say, no, tatanungin ko lang para makita nyo lang yung yung sinasabi ko 3 to 5 years, di ba? Tatanungin ko lang si Ray. Ray, during the time nung nag-uno ka, ilang taon or gaano katagal ka sa uno bago mo naramdaman na sumasabog na yung grupo mo o sumabog yung check mo? Mga 4 years and a half, boss. Ayun. Going to 5 years, boss. Ayun. Tingnan nyo si Ray, inabot ng ganong katagal. Tama? Tingnan nyo to. Yung sinabi ko kanina,
Persistent ba si Ray? Oo naman, persistent siya. Kasi kung hindi siya persistent, dapat baka 1 year lang niya, pinakamatagal na siguro 2 years, nag-quit na yun. Consistent ba siya? Consistent siya. Ginagawa niya yung negosyo. Araw-araw. Kaya siya inabot ng ganon. Di ba? Mahaba ba yung patience niya? Napakahaba. In fact, inabot nga siya ng almost 5 years bago niya nakita yung paglaki at pagsabog ng grupo niya kasabay ng pagsabog ng cheque niya. Kaya kasi nasabi ko sa inyo ulit kanina, babalikan natin yung unang kong kwento kanina, marami doon sa first stage pa lang, first year to second year, yung nagki-quit. Yung bulk ng mga hindi nagiging successful, nandoon sa first 2 years. Yung maraming nagki-quit. So, si Ray, isa sa magandang example na hindi nag-quit, nagtuloy-tuloy lang, pero eto ngayon. Ay, sino mag-aakala? Dati, si Ray dati, hindi nga siya nasasama sa mga top earner. Dati, yung pangalan niya, wala. Narinig ko na lang yung pangalan ni Ray nung sumabog. By the way, Ray, okay lang ba sabihin ko yung isa sa sekreto mo sa kanila? Bakit sumabog yung grupo mo? Okay lang ba? Sige, boss. Oo. Merong sikreto si Ray eh. Ito, pagkain, kinakain niya. Diba? Anong burger ba yun, Ray? Angel's Burger, boss. Pagkain ko dati. Ayan. Angel's Burger. Ayan. Bakit Angel's Burger? Kasi yung old office ng Uno dati, doon sa may EDSA, Ortigas, merong naglagay ng Angel's Burger. Pinayagan namin maglagay ng Angel's Burger sa loob ng lote ng office ng Uno. Alam nyo ba, lahat ng downline ni Ray, pinakamalaking kinikita ng Angel's Burger, lahat ng customer is grupo ni Ray, Scorpion. Kaya nga sinabi ko, siguro yung sekreto ng paglaki ng Scorpions during those days is Angel's Burger. Kasi lahat sila puro Angel's Burger. Simula almusal, tanghalian hanggang hapunan. Nandun sila, nakatambay sila roon sa Angel's Burger. Di ba? At ang malupit dito, lahat ng staff doon sa Angel's Burger, papalit-palit ng staff. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng staff doon, nire-recruit ng grupo ni Ray ng Scorpion. Kaya yung mga staff doon, nagre-resign. Tapos bago na naman yung staff. Yung staff na naman, bago lang, wala na naman 3 months, nag-resign na naman kasi member na ulit ng Scorpion. Nag-sign up na ulit. Tapos, may bago na naman, member na naman ng Scorpion. May bago na naman, member. Lahat ng staff ng Angel's Burger nakuha na ng Scorpions. Di ba? So again, kidding aside, di ba? Doon makikita mo yung success. Di ba? Na wag ka lang talagang mag-quit. Mag-start ka sa mga taong strangers kasi doon pa sasabog yung grupo mo. Di ba? And sigurado yung mga una mong alas. Ano yung alas? Ito kumbaga sa baraha yung alas, di ba? Yung una mong alas, yung mga una mong leader, yung mga una mong malulupit na leader, manggagaling yan sa mga taong hindi malalapit sa iyo, sa mga strangers. Ako na lang din, in my case, alam nyo ba nung naging networker ako 24 years ago, yung unang hindi naniwala sa akin, magulang ko. Yung mga unang hindi naniwala sa akin, mga kapatid ko. Unang hindi naniwala sa akin, yung girlfriend ko during that time na wife ko na ngayon. Unang hindi naniwala sa akin, best friend ko. Kung mahina-hina yung loob ko, ayoko na nitong negosyo. Ang hirap dahil may kasamang emotion. Yung mga taong alam mong maniniwala sa iyo na pinakamalapit sa puso mo, sila pa yung unang-unang negative sa iyo at kokontra sa iyo. Ganun yun. Di ba? Dapat nag-quit na rin ako. Pero hindi. Kasi sabi ko sa sarili ko, ako yung umaattend ng seminar. Ako yung nakakakita ng mga taong kumikita ng cheque na malalaki. Ako yung nakakaalam ng mga kwento ng mga taong naging successful. Etong mga kamag-anak ko na malalapit sa akin, kinikwentuhan ko pa lang, hindi pa nga tapos akong magkwento, negative na agad. Hindi totoo yan. Pyramiding yan. Naku, nabiktima ka na naman dyan. Sayang lang yung oras mo dyan. Sabi ko sa sarili ko, parang sinasabi ko sa sarili ko, ako nakapanood ng pelikula. Kaya naintindihan ko yung pelikula, kaya nagustuhan ko yung pelikula. Kinikwento ko pa lang sa kanila yung pelikula, hindi pa nga tapos ako magkwento, sasabihin agad nila, hindi naman maganda yan.
pangit naman yung pelikula na yan. Di ba? Ganun yung paniwala ko, kaya hindi ako nag-quit. So, nagtuloy-tuloy. So, again, yan ang importante dito. Ngayon, ang maganda rito, magbabagong taon. Dapat maumpisahan mo ng tama ang bagong taon. Alam nyo ang number one na kalaban natin, tayong mga Pilipino. Alam nyo yung salitang to, mañana habit. Tama? Mañana habit. Ano yung mañana habit? Laging mamaya na, next time na, bukas na, next week na, next month na. Katulad nito, di ba? Marami kayong maiintindihan, mapupulot, marami kayong wisdom. Di ba? But instead na simula mo na agad bukas, i-apply mo na bukas, next year na, tapusin ko muna yung New Year. Pagpasok ng New Year, January pa na naman, relax muna ako, February na lang. Pagpadating ng February, ay Valentine's Day eh. Ang lamig pa eh. Di ba? Next time ko nahatawin yung uno. Pagdating ng March, tinamad ka na. Nawalan na yung gana mo. Maraming ganun. Di ba? Alam nyo, isa sa attitude, ako nung nag-network ako, is wala akong holiday, wala akong anniversary, wala akong birthday. Holiday, anniversary, birthday, humahataw ako. Ganun ang attitude ko. Kasi laging nasa isip ko, makuha ko yung success the shortest possible time, the better. Ibig sabihin, pinakamaikling panahon na makuha ko yung success ko mas maganda para mas mahaba yung panahon na mas ma-enjoy ko siya. Diba? Rather than, kasi mahirap mag-expect, gusto mong kumita ng malaki, pero hindi ka naman nag-exert ng maraming time. Imposible yun. Gusto mo kumita ng malaki, pero gagawin mo yung once a week lang, twice a week lang. Hindi ganon. Kung gusto mo kumita ng malaki, gawin mo siya everyday. At kung gusto mo talaga magkaresulta ng mabilisan, gawin mo siya everyday ng consistent ka. But syempre, wag nating kakalimutan ang Sunday at every day of our life din, syempre, ipag-pray natin kay Lord yung mga activities natin everyday. Diba? Para, again, ginaguide niya tayo. Gawin mo siya araw-araw. Ngayon, some of you might be asking, boss, paano kaya yun? May trabaho ako. Empleyado pa kasi ako. Okay lang yan, I understand that. Boss, paano kaya yan? May ibang negosyo pa ako. Okay lang yan, I understand that. Hindi ko ba nabanggit sa inyo, nung unang pumasok ako sa networking, is pinagsabay ko rin yan. Empleyado ako sa hotel, tapos nag-i-start na akong mag-network, mag-build ng network. Pinagsabay ko yan. 7 months ko siyang pinagsabay. 7 months. At habang pinagsasabay ko siya, talaga namang sobrang hirap. As in, mahirap talaga. Kasi ang tulog ko noon, 4 to 6 hours lang everyday. 4 to 6 hours everyday ng 7 buwan ang tulog ko. Kailangan kong pagsabayin kasi kumukuha ako ng panggasto sa pagpapalaki ng network ko sa sweldo ko. Pero iisa lang ang nasa isipan ko. Ano yon? Palalakihin ko yung network ko until such a time na yung income ko sa network ko katumbas na ng sweldo ko as an empleyado. By that time, pwede na akong mag-resign. Diba? Nakuha ninyo lahat? Tama? Okay lang yan pagsabayin mo yung trabaho at yung negosyo mo. Pagsabayin mo yung trabaho at yung uno. Pero dapat meron kang time frame. Hindi mo siya kailangan pagsabayin ng 3 taon na, 4 na taon na, 5 taon na, 6 na taon na, pinagsasabay mo pa rin yung dalawa. Ibig sabihin, pagka ganun, yung income mo sa network, hindi mo napapalaki ng todo. Kaya kailangan mo pa yung trabaho mo. Kailangan ang goal mo, kung nag-uuno ka ngayon at may trabaho ka, is makapag-resign ka the earliest possible time. Pero binibigyan ko kayo ng idea kailan ang best time para mag-resign ka.
the best time para mag-resign ka, pag sabayin mo yung dalawa, the best time na para mag-resign ka is pag yung kinikita mo sa uno, mas malaki na kesa sa sweldo mo, pwede ka na mag-resign. Bakit? Kasi nga, ginagawa mo nga yung uno, part-time lang habang nagtatrabaho ka. Tapos napalaki mo yung income mo sa uno. Mas malaki pa sa sweldo mo. Ibig sabihin, pag nag-resign ka, mas matututukan mo yung uno, eh di siyempre, kung mas matututukan mo yung uno, mas dapat lalaki pa yung income mo. Diba kaya, hindi hadlang ang trabaho mo sa pag-uuno mo. Kailangan mo yan dahil kailangan mo sa panggastos mo araw-araw habang nagpapalaki ka ng network. Pero ang strategy dyan, nagtatrabaho ka, okay yan. Pero ang focus mo is sa pagbibuild ng network. Alam mo ba, makwento ko lang sa inyo, ito yung time na nagtatrabaho ako, but at the same time, nagdi-network ako. Sabi ko sa inyo, nakwento ko sa inyo kanina, ang tulog ko laging 4 to 6 hours lang. Tapos, ang shift ko sa hotel, morning shift. Morning shift, ang duty ko noon, nag-start ang 6 a.m. hanggang 2 p.m. Eh, lagi akong puyat. Diba? Kaya, ang nangyayari, lagi akong late sa trabaho ko. Alam niyo ba, sa sobrang daming late ko sa trabaho ko, yung 201 file ko, ang daming late. Halos araw-araw late ako. Ang tawag sa akin ng boss ko, the late William Barbo. Ayun ang tawag sa akin ng boss ko. Sa sobrang dami ng late, yun ang tawag niya sa akin, the late William Barbo. Lagi ako nakakagalitan, lagi ako napagsasabihan. Ang sabi sa akin ng boss ko, William, hindi ka ba nagsasawa? Tingnan mo tong 201 file mo, sobrang dami na ng late. Paano ka pa mapopromote yan? Tama? Alam nyo, whatever yung sinasabi ng boss ko, pasok dito sa tenga kong isa, labas dito sa kabilang tenga ko, pero alam niyo yung reasoning na nasa isip ko, na hindi ko sinasabi sa boss ko, boss, okay lang yan na marami akong late. Kasi wala naman akong balak ma-promote. Kasi wala naman akong balak maging empleyado for the rest of my life. Na-gets nyo? Diba? Ibig sabihin, okay lang yan pagsabayin mo yung trabaho mo ngayon at yung pag-uuno mo. Pero dapat ang focus mo nasa uno kasi ito yung mabilisang makukuha mo yung mga pangarap mo. Ito yung long term na gusto mong ginagawa mo na. Okay lang yan maapektuhan negatively yung trabaho mo. Kung kaya mong hindi maapektuhan, better. Pero in my own experience, ang hirap. Kasi lagi akong puyat eh. Kaya, lagi akong late, naapektuhan. Pero sabi ko nga, okay lang yan kasi wala naman akong balak maging empleyado for the rest of my life. And true enough, right after 7 months of doing networking, nung nalagpasan na ng income ko sa networking yung sweldo ko, nag-resign na ako, nag-full-time na ako. And then the rest is history. Diba? So, ibig sabihin, katulad sinabi ko sa inyo, anong kailangan bang maging matalino ka para maisip mo yon? Hindi. Tama? Ano lang kailangan? Common sense. Sentido común. Tama? Hindi kailangan matalino ka. Hindi kailangan doktor ka, hindi kailangan lawyer ka, hindi kailangan nag-MBA ka, hindi nga kailangan college graduate ka. Di ba? So, iisipin mo lang naman kasi doon eh, bakit ka ba nag-uno? Hindi ka naman nag-uno para kumita lang ng extra eh. Remember, nag-uno ka para matupad yung mga pangarap mo sa buhay na hindi mo nakuha sa employment. Tama? Kaya ang long-term na goal mo is gawin yung uno ng full-time. Kasi ito yung mabilisan mong makukuha yung pangarap mo eh. Kaya dapat, kung empleyado ka ngayon at nag-uuno ka, ang focus mo is malagpasan mo yung sweldo mo sa pagiging empleyado from your income sa pag-uuno para you can afford to resign. Ngayon, you might be asking, Boss William, ilang buwan para masabi ko na kailangan ko na mag-resign?
Siguro pag yung income mo monthly sa loob ng 3 buwan, consistent na nalalagpasan yung sweldo mo, pwede ka na mag-resign. 3 months na yan, consistent na eh. Tama? Hindi yung 1 month pa lang. Pagkatapos nalagpasan mo ngayon 1 month, nag-resign ka agad. Yung pala, natsambahan mo lang. Kinabuka, next the following month, yung income mo, lumiit ulit. Mo ang problema ka. Siguraduhin mo na yung income mo sa network building mo, consistent na malalagpasan yung monthly compensation mo sa trabaho mo. Para masabi mo, mag-full-time ka na. Okay, so magja-January na tayo, 2021. Napakatamang panahon. Tama? Ang suggestion ko sa inyo, di ba? Mamaya siguro no para fresh pa lahat ng mga pinag-usapan natin bago kayo matulog, di ba? Kuha ka ng ballpen, kuha ka ng papel. Ikaw mismo ang nakakaalam sa sarili mo, mas kilala mo yung sarili mo. Tama? Isulat mo lahat doon. Ano yung mga nakakapagpabagal sa growth mo, sa success mo dito sa uno. Isulat mo sa papel. Ano ba yan? Yan ba yung manyana habit mo? Yan ba yung once a week, twice a week mo lang ginagawa yung uno? Yan ba hindi ka nakafocus sa uno? Yan ba yung parang ang tingin mo lang sa uno is sideline lang? Diba? Isulat mo lahat doon. Diba? Ano yung mga traits mo rin na dahilan bakit hindi mabilis yung success mo sa uno? Isulat mo rin lahat doon. And then, pagka nasulat mo na yon, gumawa ka naman sa kabilang page starting 2021. Hindi na dapat ganito. Ito na dapat ang gagawin ko. Kaya ito na dapat. Yan yung parang tinatawag natin na New Year's resolution. Tama? Pero sa dulong-dulo ng New Year's resolution mo, kasi sigurado, ilalagay mo yan doon sa mga dapat mong baguhin is yung pag gumawa ka ng New Year's resolution, hindi mo tinutuloy. So dapat dito, ilalagay mo na dito, eto New Year's resolution na to, eto na yung last, nagagawa ko na New Year's resolution na hindi ko itutuloy. Dapat eto, itutuloy ko na kasi hindi lang to basta New Year's resolution. Eto, New Year's resolution na makakapagpabago ng buhay ko at ng pamilya ko for the better. Yun dapat yung New Year's resolution natin. Diba? So whatever yung natutunan natin ngayon, isulat natin yun habang fresh pa sa isipan natin. Whatever yung nakikita nating mga dapat nating baguhin bago pumasok ang taon ng 2021, isulat natin. Tapos isulat din natin lahat dito sa kabilang side naman, ano na yung mga next step na gagawin natin pagpasok ng taon. Tapos lagyan mo ng timeline para sigurado. Next year, pagdating ng December, dapat pinakamahinang resulta na meron ako, dapat ito. Pangalawang resulta na mas mataas, dapat kung kakayanin ko ito. Pinakamalupit na resulta na pwede ko makuha, dapat ito. Meron ka dapat, kumbaga, yung goal mo dapat time-bound. Para meron kang, kumbaga, hinahabol. Mas maganda yung ganun. Diba? Ako nung nag-network ako dati, meron akong competition ko is sa sarili ko. Whatever yung check ko, kasi yung first networking ko, yung check namin doon, every week din siya binibigay. Whatever yung check ko this week, dapat next week, mas malaki doon. Whatever yung check ko next week, dapat next week, mas malaki doon. Ganun ako parate. Yung parate yung goal ko. Kaya ang nangyayari, minsan bumababa, pero hindi siya consistent na bumababa ng pababa. Kasi pagka bumaba yan, na-alarma ako. Kailangan next week, makahabol na naman ako. Kaya i-check ko, pa-improve. Dapat ganun ka rin. Diba? And then, isip ka parati ng paraan, ano yung mga improvement na pwede pang magawa sa grupo mo. Pag meron ka nakikita sa ibang grupo o meron ka nakita sa online ngayon na strategy, di ba? Pwede nating kumbaga i-implement nyo sa grupo ninyo. Kasi hindi lahat ng alam mo ngayon is applicable yan all throughout our lifetime. Kailangan sumasabay ka sa issue.
Kasi pag hindi kayo sumasabay sa innovation, magugulat ka na lang na pag-iwanan ka na, yung mga alam mo, laos na, at yung grupo mo, kumbaga, nawala na. Dapat sumasabay ka sa innovation. Diba? Isa siguro sa pinakamaganda na pwede kong isa na example, yung grupo mismo ninyo na Scorpions. Diba? Remember, pagdating ng March, meron tayong lockdown. Sanay ang Scorpions talaga sa hakot talaga. Tama? So, wala nang hakot sa office, wala nang uso, wala nang presentation. Tama? So, lahat ngayon, medyo na alarma. Diba? Ano nang gagawin? Walang presentation. Paano tayo ngayon? So, humina ngayon yung grupo. Humina yung production. Tama? Buti na lang, yung mga leaders ninyo, yung grant apply ninyo, ang bilis din mag-isip na naisip niya na kailangan mag-adapt tayo sa sistema. Kailangan mag-innovate tayo. Kasi pag hindi tayo nag-innovate, hihintayin natin yung pandemic na mawala, tapos balik office ulit, balik hata ulit ng office, hihintayin lang natin yon, wala mangyayari. O nung naintindihan ng mga leaders ninyo, ng grant apply ninyo, na kailangan mag-adapt, mag-adjust, at i-implement, nag-adapt, nag-adjust, nag-implement. After 2 months or the 3rd month, unti-unti kayong bumangon hanggang eventually, eto ngayon, bumalik ulit kayo sa dati ninyong standing. Pinakamalakas na grupo sa buong UNO International. Kasi nag-adapt kayo. So sa atin din, sa atin din as networker, ganun din. May mga bagong kaalaman na dapat natin alamin at aralin at i-apply sa grupo natin. Diba? Kung hindi mo inaral tong Zoom meeting na to, hindi mo inaral yung internet, hindi mo inaral yung paggawa ng video, pag-edit ng mga poster or di hindi ka makakasabay sa tinatawag natin ngayon na new normal of doing the business. Kung matigas yung ulo mo, ayaw mo pa rin mag-Zoom at sasabihin mo na sa sarili, hindi, hintayin ko na lang yung bumalik sa normal dati, invite na ako sa office. May iwanan ka sa kangkungan. Diba? Kahit wala ng pandemic, magugulat ka, akala mo babalik sa office ulit, ikaw lang mag-isa. Diba? Ikaw yung speaker doon, sarili mo rin yung invite mo. Diba? Sarili mo kinakausap mo ngayon, kinoconvince mo. So, yun yung tinatawag nating importance ng makakasabay ka sa innovation. Diba? Alam niyo, napakaswerte ninyo kasi hindi lang kayo nasa tamang kumpanya, nasa tamang grupo pa kayo, nasa tamang mga leaders pa kayo, mga grand apply ninyo. Bibihira lang yung ganun. Diba? Imagine ninyo yung mga ibang grupo, nasa tamang kumpanya sila, pero hindi lumalaki sa masabog yung grupo nila kasi masasabi natin, merong kulang sa grupo nila. Tama? Whereas kayo, nandyan na kayo. Diba? Susundin nyo na lang lahat yung mga sinasabi ng mga apply ninyo, ng mga grand apply ninyo, ng mga leaders ninyo. Kasi meron na silang guidance, ang maganda, meron silang motivation, meron silang initiative, may sariling palo sila. Diba? Kung walang sariling palo yung mga grand apply ninyo, di dapat sasabihin nila, hintayin na lang namin later on, bumalik lahat. Tapos hakot na lang ulit tayo, doon tayo expert, doon tayo magaling. Kung gano'n ang naging isipan ng mga grand apply ninyo at leaders ninyo, di hanggang ngayon, lugmok yung buong Scorpions ngayon. Diba? Hanggang kailan pa babalik yung Tapos magugulat kayo, wala na palang babalikan kasi lahat ng tao nga sanay na sa ganitong sistema at mas napalakas pa yung negosyo sa ganitong sistema ng online. Diba? So, whatever yung edad ninyo ngayon, diba? Kung ano yung edad mo ngayon, mag-plus ka ng 3 to 5 years. Dapat by that time successful ka na. At mangyayari lamang yan kung uumpisahan mo na etong bagong taon pa lang, dapat umpisahan mo na lahat ng tama. Dahil kung hindi mo umpisahan lahat ng tama, pagdating ng bagong taon sa 2021 at sa mga susunod na mga taon pa na darating, walang pinagkaiba yan sa kasabihan natin na manana habit. Next year na lang, next year na lang, next year na lang, hanggang later on, kinatandaan na natin yung kaugalian na ganun. Hanggang later on, magugulat ka, ang daming bagong member ng UNO, mas mayaman pa sa iyo,
mas successful pa sa'yo, mas bata pa sa'yo. Bakit? Anong ginawa mo? Sinayang mo yung panahon. Sinayang mo yung kaalaman. Tama? Ngayon, very important. 1,000 mahigit tayo ngayon nanonood dito. Pero, swerte na umabot sa 20%, pinakamalaki na yon, ang mag-a-apply ng lahat ng mga pinag-usapan natin at lahat ng mga kaalaman na natutunan ninyo ngayon. Kasi ang normal is marami kang natutunan, marami kang narinig, masaya tayo. Pero pagkatapos ng training natin, inspired ka, natulog ka, kinabukasan paggising mo, nakalimutan mo na ulit lahat. Tapos excited ka na ulit sa susunod na training. In fact, marami ka ng training na natinan. Hindi mo lang ina-apply. Kung in-apply mo na 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, in fact, isa ka na dapat sa mga top earner na nakapasok. Pero ang problema is application. Yan, diyan nagkakatalo lahat sa application. Diba? Kaya nga sana, huwag kayo mabilang doon sa mga, kumbaga, mahilig lang makinig, nai-inspire, pero at the end of the day, hindi naman ina-apply. Sayang lang. Diba? Sayang yung time mo. Diba? Sayang yung panahon mo sa pakikinig, tapos hindi mo lang na-apply. Diba? Sayang lang. Tapos, lilipas na naman yung taon ng 2021. Later on, 2022 na naman. Tapos, ganun pa rin. Manyana habit. Diba? Sayang. Kaya kung gusto mong makuha yung success mo, dito sa sinasabi natin, ano yung edad mo ngayon? Mag-add ka ng 3 to 5 years. Tama? Makukuha mo yon kung i-apply mo lahat ng mga natututunan mo sa lahat ng mga trainings. Application lang. Diba? Application yung importante. Kaya kahit 40 plus years old ka na, kahit 50 plus years old ka na, kahit 60 plus years old ka na, mag-add ka lang ng 3 to 5 years, you can be very, very successful sa negosyo natin. Kailangan lang consistent tayong ina-apply natin. Lahat ng mga natutunan natin. Kung ikaw naman ngayon, bata pa, estudyante pa, 18 years old o 20 years old o nasa early 20s ka pa lang, congratulations, napabata mo pa lang. Nalaman mo na yung secret to success. Nalaman mo na yung kumpanya o negosyo na pwede mo makuha yung pangarap mo. Diba? Ang tip ko sa iyo, habang bata ka pa ngayon, pilitin mong maging successful 2, 3, 4, 5 years from now. Para habang bata ka pa, mahaba ang panahon mong ma-enjoy yung success mo. Diba? Matuto na tayo sa nangyari rin ngayon sa pandemic. Ano yung lesson sa pandemic? Tama. Dapat lagi tayong may ipon. Tama? Huwag natin kakalimutan yan. Yung natutunan natin sa pandemic. Kawawa naman yung mga kababayan natin na walang ipon. Ano na ang nangyari? Tapos natanggal pa sa trabaho. Or even may trabaho, pero naapektuhan yung sweldo dahil ang pasok binawasan. Worst, yung iba, sarado yung kumpanya. Walang ipon. Tama? Napakasakit. Diba? Matuto na tayo. Tama? So, dapat may ipon tayo. Kaya doon naman sa mga kumikita na malaki, congratulations. Pero, dapat, hawakan mo na maigi yung pera mo, planuhan mo, para may ipon parati, para may napupuntahan palagi. Ayan, si Ray Potestad, isa dyan sa magandang example na malaki yung ipon. Diba? Dahil malaki ang naipundar niya. At yung kwento ng pagpapatayo niya ng bahay, magandang example din yun. Diba? I hope marami kayong natutunan sa meeting natin tonight.
Diba? Para sa pagpasok ng bagong taon ng 2021 is magamit ninyo, ma-apply natin. Sabi nga, etong mga senior ko sa inyo, actually, basic lang to. In fact, alam mo na to dati pa. Kaya nga lang minsan, kahit alam mo, pag hindi ulit nauulit, hindi mo ulit naririnig, nakakalimutan mong i-apply. Tama? Nako, iisipin mo ngayon, sa pag-uusap natin ngayon, simple lang pala. Actually, naisip ko na yun. Kaya nga lang, hindi ko in-apply. Tama? Application, napaka-importante. I hope magamit natin para masigurado natin sa pagpasok ng 2021 hanggang sa matapos ang 2021, Scorpion pa rin ang pinakamalakas na grupo sa buong UNO International. Scorpion pa rin ang pinakamaraming top earner na papasok sa buong UNO International. And Scorpion pa rin ay challenge. Dapat hindi lang si Ray ang nag-iisang icon